Work is life para sa marami. Pero ang isang call center agent hinimatay matapos umano siyang piliting mag-calls kahit masama na ang pakiramdam. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Francis Rivera. 6 na taon na sa BPO industry si Carrie Feliciano. Pero isa raw sa hindi niya malilimutan ang tila raw nakagawian sa ilang kumpanya na piliting papasukin ng call center agents kahit nagsasabi na itong may emergency. Yan daw ang naranasan niya nitong Agosto. Sinamaan siya ng pakiramdam kaya lumapit sa nurse ng company clinic. Yung unang punta ko po sa clinic, hindi niya naman ako chinek whatsoever. Walang checking ng vitals, walang BP, basta bigay lang po ng gamot. So, tinanong po ako sa pain scale from 1 to 10, ano yung nararamdaman mo? Sabi ko po, ang nararamdaman ko is 6 to 7. Sabi po ni nurse, okay ma, mag-take ka muna ng mefenamic. Nurse, hindi ko na po kasi kayang bumalik sa taas para mag-call. Yun yung sinabi ko. Baka po pwedeng i-send home na lang nila ako. Kasi okay na sa akin na masisend home na ako. Gagme-medcert tayo kinabukasan. Sabi po ni nurse, i-manage ko na lang daw muna yung pain. Wala naman po akong choice. Bumalik po ako sa prod. Kahit hirap na siya, pinababalik pa rin siya sa kanyang desk para kumuha ng calls. At sa pangatlong balik sana nito sa clinic, doon na nga raw siya nawalan ng malay. Bago ko sabihin sa TL ko na hindi ko na po talaga kaya, yung nanginginig na yung katawan ko, feeling ko masusuka na ako dun sa station ko. May gamit po ako na ibabalik ko dun sa locker. Na po yun nangyari na nawalan na po ako ng malay. 38.50 yung lagnat ko na inantay pa muna nilang bumaba bago nila ako ipadala sa ER. Kaya si Carrie, hindi maiwasang sumama ang loob sa kumpanyang napasukan niya. Nag-seek na ako ng financial help sa kanila, pero walang lumabas na may pakialam itong company sa akin. So, worst came to worst, sir, kung may nangyari sa akin na tumama yung ulo ko dun sa locker, anong mangyayari? Wala na. Papalitan lang ako the next day. Kinonsulta natin ito sa isang abogado kung ano nga ba ang naaayong gawin sa mga ganitong pagkakataon. Advice natin lagi sa ganyan is yung mga internal processes. Bago natin paratingin sa dole, kung mariresolba naman yan sa loob ng kumpanya, mapag-uusapan, then better. Pero gaya nga ng sabi dito, baka nag-try na sila at talagang walang nangyari, then pwede naman tayo lumapit sa dole. Idulog doon yung hindi sinunod na polisiya or requirement by law para doon proper reklamo. Work is life ang motto ng marami sa atin. Pero tandaan, hindi dapat sa trabaho umiikot ang buhay natin at maglaan din ng oras para sa ating sarili. Mobile Journal Francis Rivera po, hatid ang mukha ng balita. Usapan pa natin ang kwento ni Carrie kasama si Mobile Journal Francis Rivera. Francis, doon pa rin ba ang kumpanya ni Carrie o lumipat na siya? Sa ngayon, Pops J, nag-file na siya ng resignation dito sa kumpanya nga na napasukan niya. No? Dahil nga, medyo worst experience ito. Dahil matagal-tagal na rin siya sa BPO industry, 6 years. And for the first time, na-experience niya yung ganitong senaryo. So, ngayon, nag-resign na siya, nag-file na siya ng resignation sa kumpanya ngayon. Okay, Francis, ano ba raw talaga ang sakit o karamdaman itong si Carrie kung bakit siya hinimatay? Well, una ang tinitingnan dyan, fatigue. Kasi, di ba, yun yung mga usual na... Overwork, di ba? Overwork. Kasi yun ang usual na tinitignan kapag... Ilang hours ba sa isang araw kung magtrabaho ito si Carrie? Nasa, 8 hours, 8 to 10. Kung minsan may OT pa. Kapag napag-OT. Ang maano dito, graveyard din. Graveyard. Kaya, mahirap. So, ngayon, Pops J, kaya nga, hindi pa siya nakakapag-CT scan, hindi pa siya nakakuha ng mga laboratory exam. Kasi medyo gipit pa. At ito nga ang medyo masakit, hindi makover ng kanyang health card mula sa company yung kanyang pagpapacheck and papa-exam. Francis, nabanggit ng nakausap mo si Attorney Castillo na reportable yung ginawa dito kay Carrie sa dole. Okay, may plano nga bang gawin si Carrie doon sa kanyang naranasan? Pops J, according kay Carrie, no, nag-file na siya ng meron na. Nag-file siya ng complaint dito sa National Labor Relations Commission, NLRC. Doon at yun nga, no, pero kaka-file niya pa lang siguro mga last week before natin siya ma-interview. Kaka-file niya lang daw ng complaint against dito sa company na ito. And well, alam naman natin may due process din yan. So iniintay niya pa kung ano yung mga next na gagawin
para lang matuloy itong kaso, itong reklamo laban dito sa kumpanya. Alright, maraming salamat, Mobile Journal Francis Rivera.